Magandang araw po sa ating lahat. Magandang araw po sa ating Panginoon. Ako nga po pala si John Robby Medina. Ngayong araw ay samahan ninyo akong muling pag-aralan at pagbulay-bulayan ng mga salita ng ating Panginoon. Pero bago po ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Lord, maraming salamat po sa araw na ito na muli mo na naman akong binigyan ng panibagong araw upang dakilain ka, upang purihin ka, upang gawin ang mga bagay na makakapagpalugod sa iyo. Lord, papasalamat din po ako sa mga blessings na pinagkakaloob mo sa akin sa araw-araw. At humihingi po ako ng kapatawaran sa mga kasalanang aking nagagawa. Lord, kayo na po ang manguna sa akin ngayong araw. Bigyan niyo po ako ng wisdom at knowledge. Bigyan niyo po ako ng mabuting isipan at lakas ng pangangatawan upang mas lalo ko pa pong maunawaan ang inyong mga salita. Tulungan mo po ako, Lord, na maisabuhay ko to, na magamit ko po ito sa aking pang-araw-araw na pamumuhay. At ingatan niyo rin po ang aking pamilya, pati po ang pamilya ng aking girlfriend. Ingatan niyo po sila, ilayo niyo po kami at ilayo niyo po sila sa lahat ng kapahamakan at masama. At ang lahat ng ito ay dinadalangin ko sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. At ngayong araw po, August 17, 2024, ang topic po natin ngayong araw ay ang Armor of God, Sword of the Spirit. Pagpapatuloy po natin yung bersong na simulan natin kahapon, which is ang Ephesians chapter 6 verse 17. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Sa Tagalog naman po, Epeso kapitulo 6 verso 17. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Yung espada o tabak ng Espiritu na tinutukoy dyan sa bersong aking binasa, ito ay walang iba kundi ang salita ng Diyos na dapat pinanghahawakan natin, sandigan natin at basihan natin ang katotohanan at basihan din natin ang ating pananampalataya. At sa teachings po natin o katuruan po natin ngayong araw, unang-una, Jesus strikes the internal to change the external. Kumbaga, inaatake ng Diyos ang ating puso. Ang ating puso ang nais o ang will ng Panginoon na gusto niyang baguhin sa atin. Ang ating puso ang babaguhin ng ating Panginoon. Hindi literal na espada, kundi ang salitang nagmumula sa kanyang bibig ang siyang magbabago sa mga puso ng tao upang tayo'y maging mabubuting mga Kristiyano na babago dito sa ating mundo. Hindi literal na baril, espada o bomba ang gagamitin ng ating Panginoong Jesus, kundi ang kanyang salita ang makakapagbabago dito sa sanlibutan. At ang pangalawa naman po sa ating katuruan, Jesus transformed the world through the Word. Hindi gagamit ng dahas ang Panginoong Jesucristo, kumbaga salita lang niya, yung gospel niya gusto niyang palaganapin sa mundo upang yung mga tao kapag nabahagian na ng gospel o biyaya ng Panginoon ay maging mabuting Kristiyano na. Ang kanyang salita lang ang kanyang sandata para baguhin ang mundo. Sa point number 3 naman po natin, Jesus uses the sword of the Spirit to defeat the evil spirit. Gaya nga po sa sinabi sa verse 17, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Yung word of God po, kumbaga dalawa po yung tinutukoy dyan. Unang-una, si Jesus Christ o yung ating living God, at ang Bible naman ay ang written word of God. Kumbaga, ang pagkakaiba lang, si Jesus Christ ay yung buhay nating Diyos at ang Biblia naman ay ang written word, kumbaga isinulat na salita ng Diyos.
Yun lamang po para sa ating teachings ngayong araw at pupunta naman po tayo sa ating application. Unang-una po sa ating application, trust the word to change the world. Maniwala tayo na babaguhin ng Diyos ang mundo, not by force, but by His word. Yun nga, gaya nga ng sinabi ko, Jesus Christ is the living word and the Bible is the written word of God. Sa pangalawa naman po ang application natin, find your role in God's goal. Goal ng Diyos na baguhin ang mundo. Lahat ng taong nahulog sa kasalanan gusto ng Panginoong Jesus na isalba at mapasailalim sa Kanya. Gawin natin yung will ng Panginoon, gawin natin yung part natin bilang Kanyang mga anak, which is palaganapin pa ang salita ng Diyos, yung gospel, yung biyaya ng Diyos, i-share natin sa iba. Kasi yun yung role natin bilang Kanyang mga anak. Role din natin na pupurihan siya, pasalamatan siya. Dahil deserve ni Lord na i-worship, na pasalamatan. At ang last po natin application ngayon araw, use the Spirit's word to strike Satan's sword. Ano nga ba yung Satan's sword? Yun yung kampon ng diablo. Ang panlaban natin sa pagdududa, kasinungalingan ni Satanas ay walang iba kundi ang katotohanan, which is si Jesus Christ, ang Kanyang mga salita. Yun ang sandatang gagamitin natin upang labanan yan. Yung doubt, yung fear, yung sinungalingan, salita lang ng Diyos ang makakatalo sa mga bagay na yan. At yun lang po para sa ating daily devotion. Naway may natutunan po tayong lahat at may apply natin ito sa pang-araw-araw natin pamumuhay. At para po tapusin ang ating daily devotion, tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po sa pagbibigay mo sa akin ng sapat na karunungan at kaalaman, lakas ng pangangatawan upang pag-aralan ng iyong mga salita. Lord, na kayo na po ang bahala sa aking buhay. Naway ang will mo po ang masunod. Tulungan niyo po ako na may apply ko to sa aking buhay. Ingatan niyo po ako sa pang-araw-araw kong pamumuhay, pati na po ang family ko. Ingatan niyo po sila palagi. Lord, ilayin niyo po ako sa lahat ng masama, sa mga tukso. Ilayin niyo po ako dyan. Naway ang iyong kabutihan, ang iyong salita ang manaig sa akin. At ang lahat ng ito ay dinadalangin ko sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po.